Recently, naglabas si Rolling Stone ng the 50 greatest video games of all time. Interesado ako sa list kasi feeling ko dahil hindi sila dedicated sa video games ay mas mainstream yung approach nila when choosing yung best video game. So, tingnan ko na kaagad sa top 10, no? Tingnan natin kaagad yun. Number 10 is Super Metroid, no? Pagdating naman talaga sa 2D adventure, it's either Super Metroid or Castlevania. Kaya nga na ko yung Metroidvania, no? So, since kasama yung Super Metroid dito sa top 10, feeling ko wala na yung Symphony of the Night. No, isa yun sa napakaganda. Favorite ko rin yun eh. Number 9 naman is Skyrim, no? Open world RPG. Feeling ko lang since marami na ring nilabas like Witcher 3, even Dark Souls, no? Parang feeling ko mas maganda yun for me. Pero maganda talaga yung Skyrim din at that time nang nilabas siya. Number 8, it's Final Fantasy. So, Final Fantasy 7. I think kaya nila napili ito, it's all about yung overall influence niya sa gaming industry, impact niya. So, hindi siya yung parang best Final Fantasy. It's more of yung impact niya up to this day. So, I think talagang malakas naman talaga si FF7. Number 7 is Metal Gear Solid, no? Ako, importante talaga tong game na to kasi this is the first game na na-feel ko na hindi lang talagang laro-laro lang yung video games, no? So, may movie type, Hollywood type yung yung pagkagawa sa kanya, and especially yung kay Psycho Mantis, yung lilipat mo yung controller, no? Talagang parang grabe, parang parang ang talino mo nung naglalaro ka. So, next up is number 6 naman is Half-Life 2. So, yung mga first person narrative na first person shooter, no, I think malaking influence talaga si Half-Life 2 hanggang ngayon, no. So, since kasama yung Half-Life 2 dito, feeling ko hindi wala sa top 10 yung Halo Combat Evolve. Yun na isang malupit pa rin. Number 5 is The Last of Us, no. Way back 2013, kasabay niya pa lumabas si Grand Theft Auto 5. Sobrang taas ng tingin ng critics pati ng gamers dito sa The Last of Us, and sobrang kakaiba talaga yung story niya, especially the ending, no. Hindi ko na i-spoil kung hindi niyo pa nalalaro, napakatagal na niyan. Pero kasi kada labas niya ng remastered remake, no, nagda-die down ng konti yung yung parang ganda niya. Pero at that time, kung nalaro niya siya nung 2013, alam niyo yung sinasabi ko kung gaano kalupit yung The Last of Us, no. Yun. Number 4 naman, syempre, Super Mario World, no. Yung batang 90s ka, even 80s, talagang imposible hindi mo siya nalaro. And it's one of the first games na nalaro ko sa buhay ko. Oo, tong Super Mario World, no. Yan. Kasama ng Duck Hunt. So, ito, Grand Theft Auto 5. So, siguro dinagdag nila ito kasi it's really hard to disregard yung success ng Grand Theft Auto 5. Pero for sure, mapapalitan to ng 6 pag lumabas na yung 6, no? Oo, lakas talaga ng Grand Theft Auto. Pero maganda naman talaga yung game. Number 2 is Tetris. Oo, kung gamer ka ng 80s, 90s, imposibleng hindi mo to nalaro. And there are many times na yung traffic jam, ito yung nagpapasaya sa'yo, no? Nung Game Boy mo, kahit walang ilaw, kahit madilim yung sa Game Boy mo, nilalaro mo pa rin siya. Yan. And number 1 is, of course, medyo safe, no? Legend of Zelda Breath of the Wild. I really think this is better than Tears of the Kingdom. The simplicity, the freedom of the open world ng Legend of Zelda Breath of the Wild is super refreshing. And talagang parang buhay na buhay yung world. So ako, agree ako dito na mas Breath of the Wild instead of Tears of the Kingdom. Ang sa tingin ko lang na dapat kasama sa sa top top 10, ako for me, sana hindi nawala is Resident Evil 4 kasi yung over the shoulder camera ng third person shooter hanggang ngayon ginagamit pa rin ng mga ng mga game developers. Kaya yung effect ng Resident Evil 4 is
groundbreaking sa lahat ng game developers and of course sa gamers, no? Oo. Pati yun yung ano eh, yung transition ng Resident Evil na ano eh, para medyo nagsasawa na kasi yung mga tao nun sa Resident Evil yung tank controls. So, for them to have the balls to create something new, ang lupit talaga ng Resident Evil for hanggang ngayon, nararamdaman pa rin. And, yung isang gusto ko sanang nasama sa top 10 is Street Fighter 2. Dude! Kung alam nila yung yung impact nun dati, especially sa arcade scene ng Street Fighter 2, di ba? Walang fighting game community kung parang walang bumuhay na Street Fighter, no? Kaya parang dapat kasama siya sa top 10, no? So, that's it. Kayo, anong opinion nyo? Lagay nyo lang sa comments, no? Discuss tayo. So, that's it. Dali Player 1. Till the next one.